hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang hugot. Ayan, magandang araw sa ating lahat. Martes na naman po, pangalawang araw ngayong linggong ito. Binabati ko siyempre si Ed De Los Reyes, ang ating co-pilot, at ang ating CEO, si Elmer Francisco. At siyempre, sa lahat ng ating mga kaguruan, dahil kahapon, di ba, World Teachers Day, tinalakay natin yung ilang issues sa edukasyon. Pero ganun pa man, isang pahabol na pagbati sa mga kasamahan namin. Lalo na sa kumari ko, si Attorney Anicia Concepcion Marquez ng Pandi, Bulacan. Yan, no? Congratulations sa mga ginagawa mo. Alam niyo, naging Vice Mayor yan ng Pandi dati. At kasamahan ko siya sa Colegio San Agustin, Makati. Pareho kaming teacher at magkasabay ang year namin, kaso nauna lang siya ng konti. At balak niya maging doktor. Yung bumagsak siya, nakagraduate ng medical technology yata, at nag-abogado habang nagtuturo. At ngayon, nagtuturo pa rin siya. Kaya Mare, kukunti lang yung breed natin. Kaya mabuhay ka. Ayan. At sa mga kasamahan natin nakikinig ngayon, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Isang pakikiramay sa kaklase namin si Bel Milanio, kaklase ko po siya ng elementary, at balita ko sinabang palad, medyo nasawi yung kanyang butihing asawa. Nakikiramay ako sa inyo, Bells. Just hang in there. Ganun din, binabati natin si Camarty Valle ng Nabotas. At sana naman gumaling ka na. Mahirap yung sak na ganyan. No? Pneumonia daw. May mild heart attack pa. Pero ganun din lahat naman tayo dyan papunta. Pero syempre, pagaling ka at ikaw pa. Alam nyo, 74 years old na yan. Pero malinaw ang pag-iisip, ang mata, walang sakit. Hindi yan nagpapadoktor. Ibig sabihin, kaya siya nagpadala sa ospital, medyo mabigat na. Pero ang importante ngayon, syempre, ang pag-ibig. At sabi nga, kahit hindi panahon ng Kapaskuhan, dapat tayo ay magmahal. Ayan. Alright. So, anong huhugutan natin ngayon? Sa totoo lang, actually, pag nag-umpisa tayo magsalita, ando doon na agad yung yung mga huhugutan natin. Kaya lang, ang problema po natin ngayon, medyo limitado yung ating galaw. Yung mundo ko, medyo limitado dahil unang-una, ang kasama ko lang dito, bukod sa pusa, mangilan-ngilan, may mga lumilipad na ipis. Mahirap namang kausapin mo yung ipis. Pwede ko namang kausapin yung sarili ko dahil nag-iisa nga po ako. At wala namang mag-iisip na si Sir Kat medyo may tama. No? Hindi yung may tama, talagang may tama na yata. Ganun lang po tayo. Sabi ko nga, kailangan natin ng adjustment. At bago tayo mag-on the air, nakikinig po tayo dun sa talakayan ni Professor Ed Tayaw at yung kanyang guest tungkol dun sa pagtalakay sa bigas, sa mga farmers. No? Medyo nahuli na tayo ng pagtutok at kailangan natin ng mga ganyan para makapagbahagi ng mga pwede kong ibahagi. Kasi nga,
habang na-late po tayo ng gising, habang kumakain ako kanina. Yung ewan ko kung breakfast yun or lunch. Kasi ano na pasado 3:00 na tayong kumakain. Magdamag tayong hindi nakatulog. Pero ang ibig kong sabihin, habang kumakain, yan, pwede tayong mag-isip eh. Yung iba habang kumakain, nagte-text, nanonood. No. Yung iba naman habang kumakain, namumroblema. Kasi nga, pag naubos yung pagkain, baka mamaya wala na palang susunod. Ayun, habang kumakain, namumroblema ka. Ako naman, habang kumakain, syempre meron tayong broadcast. Sabi ko, ano kayang magandang tutukan ngayon? Kasi napakaraming issue eh. Kung saan ka man magpunta, ando doon eh, may challenge sa'yo, may hahamon sa'yo eh. At isa sa mga hamon sa atin, bukod sa pangangailangang pang-ekonomiya, yung pagiging maligaya, pagiging masaya, di ba? Wala naman siguro nag-iisip na, naku, anytime, pwede akong mawala sa mundong ito. Dapat, ganito lang dito. Bihira po yung taong nag-iisip na gano'n. No? Pero lamang, yung kagaya dito sa kalagayan namin na medyo, di ba, nasa senior citizen stage na, nasa kumbaga sa sa araw, nasa twilight na eh, yung palubog. Hindi naman palubog na, di ba? Ang ibig ko sabihin, lumiliit na yung options. Kasi nga, di ba, may karapatan ng bawat tao na mamili. Ngayon, kung bata ka, yung under the care of your parents, ang option mo, restricted pa rin eh. Di ba? Huwag kang pupunta dyan, hindi ka pwedeng lumabas, bawal dito, bawal yon, para sa protection mo. Ngayon, pagka nakalaya ka, nakapag-aral ka na, yan, nagkakaroon ka ng konting freedom, di ba? So, dumadami yung options mo. Yung susunod ka ba dito, yan na yung mga palusot ng mga adolescents. Eh. Yung, ako nga, kasi restricted ako nung bata. Eh. Bawal kang maglaro, bawal kang lumabas. Kahit ano lang yun skinita. Bawal pa rin. Dahil nga, siyempre, ano tayo eh, special child. Hindi yung special child na alam nyo. Yung kung hindi, kakaiba nga ako dahil bukod sa cute, may konting kakaibang talino na 5 years old pa lang, marunong nang magbasa ng mga babasahing binabasa ng mga high school students. Halimbawa, yung mga kwento ni Lola Basyang, yung Aladdin. Alam nyo, nung panahon ko, 60s, ay, usong-uso yan. Yung Aladdin, yung Alibaba and the 40 Thieves. Meron ang father ko noon. Di ba? Binibigyan niya ako ng comic. So, yun yung napaglilibangan ko. Pero yung option ko na, pwede ba akong maglaro ng ganito? Pwede ko bang kunin yun? Wala pa. Kaya nung elementary, sabi ko, naku, may pagkakataon na ako. Sabihin ko sa lolo ko, grade 5 ako noon eh. Grade 5 or grade 6. Pwede na ako, pinapayagan na akong lumakad na mag-isa. So, meron ng tinatawag nating kalayaan. Kaya hinahanap, pinaglalaban natin yan. Kalayaan, isa sa mga karapatang pantao, di ba? So, pinaglalaban ko lang yung karapatan ko, di ba? Pag may katwiran, ipaglaban mo. Parang pag-ibig, no? Harangan man ng sibat, tatawirin ng 7 bundok, tatawirin ng dagat, marating man lang kita. Diba? Kita mo? Kaya, gumawa tayo ng paraan. Nagkaroon ako ng panibagong option, pero nag-alibay na ako. Sabi ko sa lolo ko, pupunta po ako sa library. Binigyan ako ng 25. Ba? 25 lang, Sir Kat? Abay, tignan mo naman yun, 1960s yun. At yung panahon na yun, yung isang pera, mamaya wala nang halaga ngayon yan eh. Saka pupunta rito sa tindahan,
Pambili nga ng isang perang candy, wala. Pero noon yung 5, mahalaga yun. Ang G's, makakabili ka na ng soft drinks. So, marami kang mabibili noon. Kaya yung 25, malaki yun. Pamasahin nun sa jeep. 5 lang yata eh. O G's. O, diba? O, anong ibig sabihin nun? O, ay, ibig sabihin nun, Sir Kat, matanda ka na talaga. Pero hindi yun eh. Pag tinignan mo yung panahon nung nakaraan saka yung panahon ngayon, makikita mo magkaiba. Diba? At kapag ka ngayong umabot ka na, sinasabi ko ngang twilight zone, kagaya ng bata, yung option mo, kahit kumukonti na, bawa, sakali man na syempre, nag-iisa tayo, di ba? So, pag nag-iisa ka, mahirap at malungkot. So, yung mga kabataan dyan, naghahanap ng kapartner. Kahit na pandemic yan, dahil may text tayo ngayon, may video call, di nag-uusap kayo face to face. Yun nga lang, nasa kung saang lugar yung kausap mo. Pero ang punto ron, maghahanap tayo ng kasama. It's not good for man to be alone. Ano na naman ang punto mo, Sir Kat? Ngayon ba, makakapamili pa ako? Diba? Sir Kat, may crush sa'yo. Ayoko niyan, medyo mataba. Choosy ka pa, choosy. Wala ka ng choice eh. Pero syempre, pag dumating ka sa puntong nandito, ang sasabihin ko, meron kang magandang choice. Kasi nga, yung pinagdaanan mo between pagkabata at yung may pinagkatandaan ka, nandoon yung mga naranasan mo na eh. At doon sa mga naranasan mo na, yun yung magpapasemento, magpapasolidify doon sa mga prinsipyo mo sa buhay. Kaya nga, ano ba yung mahalaga sa'yo? Diba? Mahal. Pagka mahal, laga, ibig sabihin, bibigyan mo yan ng priority. At karamihan sa mga tao ngayon, ang pinahahalagahan pa rin, syempre, hindi natin maiaalis yun eh. Yung mga material na bagay. Diba? Kaya nga, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, syempre, naku, paano na kaya ang bukas? 10 milyon na lang ang natitira ko sa bangko. Diba? May mga ganun eh. Yung pagkasanay ka sa maraming pera at merong danger, merong panganib na pwede siyang mawala, na-threaten siya. Nag-aalala tayo eh. Hanggang dumating yung pagkakataon na kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Halimbawa, si Steve Jobs, di ba? Co-pilot, kilala mo ba si Steve Jobs? Andiyan ka ba? Sino kumakain tong co-pilot. Buti pa siya kumakain. Sino si Steve Jobs? Kilala mo yon? Si Steve Jobs. Kilala ng mga tao yon. Ayan, hindi ka naririnig kasi. Dapat kasi kahit sa boses, marinig ka man lang ng ating mga tagapakinig. Saka sinasabi niya, ito si Sir Kat, kunwari may kausap, wala naman pala eh. Diba si Steve Jobs? Siya yung gumawa ng mansanas. Diba? Apple ba yon? Tama ba? Sige, basta ang sinasabi ko, napakayaman niya. Yun yung punto. Napakayaman niya. At bandang huli, na-realize niya. Hindi pala po pwede yung yaman na bilhin yung kalusugan niya. At namatay po siya. At ngayon, pagka sinearch nyo sa internet yung last words ni Steve Jobs, makikita mo, marirealize mo na darating yung panahon, wala kang magagawa kung hindi tanggapin yung talagang hahantungan natin. At ano yun? Walang forever sa buhay na to. Mamamatay tayong lahat. Ano yung forever? Yan. Kahit mawala ka na, yung mga taong
umaalala sa'yo. Yan yung ano eh, nagkakaroon ng continuity. Sa buong mundo, sino yung pinaka-popular na naaalala ng mapakaraming tao? Diba si Jesus, si Buddha, sa mga ilang pagkakataon, si Gandhi, ewan ko kung naalala pa, si Rizal, si Bonifacio, ba? O, si Serkat. Kaya ang ginagawa ng mga tao, ang gumagawa ng mga bagay-bagay para pagdating ng panahon na yun, maalala mo siya. Kaya nga, sinasabi ko, yung karanasan natin na yun, yan yung importante dahil sa ngayon, mahalaga nga yung magkaroon ka ng tawag nito, seguridad dito sa mundong ito, di ba? Security. Bahay ka, kaya lang pagka nagkaroon ng tsunami, nagkaroon ng lindol, hindi ka nakakasiguro eh. Walang magkapagsasabi na sure ka na hindi ka mamamatay. Di ba? So, ano yung dapat mong pahalagahan pagdating ng oras at dumating ka na sa kagaya ng edad namin? Kaya ako sinasabi ito kasi nga hindi mo kailangan na dumating dito sa panahon na ito, sa edad na ito, sa kalagayang ito para ma-realize kung ano ba yung dapat bigyan ng mas mataas na halaga. Halimbawa, pagpatawad o hustisya. Papatawarin ko siya pero parusahan mo, hustisya yan eh. Anong parusa? Kamatayan. Tapos babalik tayo sa mga ilang examples na pinapakita mas mataas yung pagpapatawad na hindi ka gaganti. At yan po, isa sa mga prinsipyo sa buhay. Kaya nga sa India, may grupo ng mga tao ron na hindi kumakain ng karne. Hindi po mapatay ng kahit na anong may buhay. Nga lang, yung halaman may buhay din yun. Ewan kung bakit sila kumakain ng halaman. hindi po, sorry po. Hindi natin ini-insulto yun. Kasi bilang paggalang, may pinag-ugatan yun. Yung ganon. Ikwento ko lang, yung founder nun, yung tinatawag nating Jainism. Isang religion yan, ancient religion sa India, na hanggang ngayon, meron pa ring mga sumusunod. May kaibigan nga ako sa Theosophical Society. Ano siya? Jainist. Si Frank. Hi, Frank. Frank Enage. At hindi siya kumakain ng karne, vegetarian siya. At maigting pagka yung mga hayop nasasaktan. Talagang pinagtatanggol niya. Ngayon, ang punto rito, bakit ganun sila? Siyempre, pinag-ugatan eh. Ano yung option mo? Susunod ka ba doon o hindi? Yan ang mga option eh. Kaya bandang huli, may mga ganito eh. No? Ako, kagaya ko, marami na akong pinagdaan ng proseso yung maigting na paniniwala sa Diyos nung bata ako. Dahil syempre nga, sinasama ako ng lola ko doon sa mga simbahan. Bawat araw, alam ko yung simbahan na pupuntahan. Lunes, Loreto. Martes, San Antonio. Miyerkules, Baclaran. Huwebes, St. Jude. Biyernes, Quiapo. Sampalo kami. Sabado, yun, sa bahay. Doon siya sa altar. Hanggang linggo, may altar kami ron eh. So, punto. Relihiyoso yung pamilya ko eh. Pero ang tatay ko, nag-react. Usually, ganun eh. At siya, naging free thinker. Ang idol niya, si Damian Soto, isang commentator sa radyo na binabanata ng ang simbahang Katoliko. Sabi niya natatandang, bumupukpok pa yan sa lamesa eh. Nakikita niyo ba yung mga santo ninyo? Di ba dati puro mga makasalanan niyang mga yan? Banat siya ng banat. Pero ngayon, ang punto lang doon, yung lola ko, relihiyoso, yung tatay ko, naging free thinker. So, ako, yun,
Dalawang impluwensya. Syempre, iba rin naman yung buhay ko. Kaya dumating yung pagkakataon na natutuhan natin yung na naranasan natin yung mas malawak na pagpapaliwanag na na-encounter ko sa Luneta, nagdidebate. Dalawang Kristiyano, isang Iglesia ni Cristo at saka Katoliko, gagaling sa Biblia. Dumating yung isang tao, binabati kayo ng mabuting Diyos sa Biblia. Walang iba kung hindi ang banal na Satanas. Mabuting Diyos na banal pa. Sabi ko, ay, may dumating na si Raulo. Pero hindi. Sa sobrang galing niyang magpaliwanag, yung dalawa naging magkakampi. Hanggang inaatake na siya ng personal. O sabi niya, hindi ko makalimutan, no? Tingnan niyo kayong dalawa, di ba? Sabi niyo, pareho kayong Kristiyano, sinusunod niyo si Kristo. Bakit nag-aaway kayo, nagdidebate? Kung hindi pa ako dumating, hindi kayo magkakasundo. Sabi ko, malalim yung taong ito. Medyo may punto. Kaya ako sinasabi yon dahil doon nabago yung takbo ng mga pinaniniwalaan ko. At dahil siya nabago, nagkaroon ngayon ng tinatawag na cycle siyempre, naging free thinker tayo. Tapos napunta tayo sa Colegio San Agustin Makati. At Catholic institution yun. At nabago naman tayo ron, no? Na naranasan natin yung God experience na tinatawag nila sa youth encounter at naging facilitator po tayo doon. Ay, napakahabang panahon. Hindi takbo na naman ng buhay. Ayan. Nararanasan mo yung malipat ka sa trabaho, mawalan ka ng trabaho, magkahiwalay kayo mag-asawa. Kumbaga sa mga masasakit na mga experiences. Pero, nandoon din yung mga pagbabago Parang sabi ko, naku, mahirap talagang sundin yung yung mga utos na yan. Hanggang bandang huli, ito na naman tayo. Napunta tayo sa Theosophical Society. Biglang sabi ko, naku, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Nag-declare ako atheist. After nearly 2 years, nag-declare ako, I will be a believer and I will believe in God until the end. So, yung karanasan natin, malalim yung malalim yung pinaghugutan At dito natutuhan ko na kahit ano ka pa, naniniwala ka sa Diyos, hindi ka naniniwala sa Diyos, iba ang relihiyon mo, iba yung pinaniniwalaan mo. Isa lang ang sagot ko diyan respeto 'di ba? Bakit? Kasi nga tayo, may mga level tayo na pinagdadaanan. Kung level ng isang tao, yung mabuhay sa isang araw, na araw-araw isang kahig, isang tuka. Pag pinagpaliwanagan mo yan ng mga bagay na ganito, hindi ka pakikinggan Kasi yun ang maigting niyang kailangan Kaya nga sabi ni Abraham Maslow, kailangan ma-fulfill mo yun para mas ganap na maintindihan mo yun. Pero may mga ilang tao na hindi na kailangan yung ganun Yung diretso, alam na nila yung destiny nila. Alam na nila yung kahahantungan nila. Ito yung mga siguro sinasabi sa Bible na chosen, pinili, or meron na talagang paglalagyan. At sa akin, sa reflection ko, sa totoo lang, sa tingin ko, lahat naman tayo, mayroong destiny na tinatawag. At yung destiny na yon, marirealize mo rito Halimbawa, sabi sa Bible, di ba? Sa Genesis, huwag kang kakain ng pinagbabawal. Kinain. Ano nangyari? Hindi naman namatay Kasi yung walang pagsalang ikaw ay mamamatay, hindi po yun literal ibig sabihin nun, nahiwalay siya dun sa kalagayan. Ano yung kalagayan na yun? Yung paraiso, di ba? Ano ba yung nasa paraiso? Hindi ka mag-aalala doon, nandiyan ang lahat
Puwera lang, wag mong kakainin yung bunga ng, pagkakilala ng masama at mabuti. Eh, bakit? Eh, siyempre madidilat ang iyong mga mata, oh, yun nadilat ang kanilang mata, nakita nilang sila'y hubad at nagtapi sila. Magiging parang Diyos ka na nakakakilala ng masama at mabuti. Yung magiging parang Diyos ka, pwede mong gamitin yan dito sa mundong ito na kapag may kapangyarihan ka, ikaw yung boss, 'di ba? Meron ikaw yung parang Diyos, dinyo-Diyos ka ng mga nasasakupan mo. Mga hari, parang Diyos, 'di ba? Oh, may kapangyarihan. Pero alam nila yung masama at mabuti. Anong ibig sabihin nun? Eh, bawat naman may kapangyarihan, may pamantayan. Kay hari ka man o hindi, meron ka tinatawag nating gabay para malaman mo ano ba yung pipiliin mo, ano ba yung option mo. Diba? Kaya, yung mga bagay na yan, isaalang-alang natin yan sa mga pipilian natin. Di ba sabi ko nga pagdating dito sa kalagayan ko, yan, kalagayan, di ba? Kalagayang paraiso, puro pagmamahalan, kalagayan ko, kukunti na yung option, kalagayan ng bata, maging malaya para makakuha pa ng mas maraming option, para makapag-decide sa sarili niya, at yung in-between, dyan mo mapo-fortify, maso-solidify kung ano ba talaga yung mas mahalaga. O, di ba? Sige, isipin nyo yung mga sinabi ko at hindi muna ako magsasalita. Mag-break muna tayo. Okay? Wag po kayong aalis at babalik po tayo. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga tuber heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-Agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-Agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat.
Alright. Balik na naman po tayo at sana napagnilay-nilayan ninyo yung sinasabi ko. Dahil nga kung ano ang kalagayan natin, kung ano yung pinahahalagahan natin, doon nakatuon yung focus natin. At lahat yan para sa akin normal at natural. Kaya nga yung iba nagkakaroon ng mga ng mga hindi magandang pagpili, 'di ba? At diyan medyo mas nakakapag-alala. Yung halimbawa, wala na talagang makain. So ang gagawin nila, gagawa ng mga bagay na illegal. No? Halimbawa, ano ba yung illegal? Hindi ayon sa batas. So, wala kang trabaho, magtitinda ka. Magtitinda ka online. Pag nagtinda ka online, may mga batas dyan. Kapag nireklamo ka at medyo kahit na naghahanap buhay ka lang, susunod ka pa rin sa batas. Ano pa? Magtitinda ka dyan sa bangketa. Dyan naman sa lugar ninyo, wala naman talaga masyadong problema. Bigla ngayong dumami kayo kasi maraming mga walang hanap buhay. Di dumaan yung barangay, wawarningan kayo, mamaya kukunin na yung paninda ninyo. At minsan, yung mga tao, makapag-iisip ng hindi maganda eh. Ginagamit lang nilang batas para sa sarili nilang kapakanan. Kaya yung tiwala sa otoridad, yung paggalang dyan, nawawala. Kaya nangyayari ngayon, lumalaban yung mga tao sa otoridad. Kahit na hindi naman lahat ng otoridad ganun. Kasi nga yung karanasan mo doon sa pagkakataon na yun, iba doon sa karanasan ng iba. Yan yung sinasabi kong kalagayan. Yung karanasan mo, yung mundo mo, yan yung magbibigay sa'yo ng prinsipyo kung susunod ka ba o hindi. Di ba? Tinalakay na natin yan eh. Pag sinabi mong susunod ka ba o hindi, options na yan eh. Ako, ito balikan ko lang, di ba? May option pa ba ako na makakuha ng kapartner sa buhay? Pag binalikan ko yung mga karanasan ko, may mga naging kapartner ako na kaya ako lang naging kapartner kasi nga meron silang kailangan sa akin. O may kailangan silang gano'n ang gawin. Diba? Yung tinatawag ng iba na security. Yan anak, pakasalan mo yan kasi secured ka dyan eh. Biglang yung security na hinahanap mo, yung material security, nakuha mo na. Pagkatapos may dumating na iba na mas mahal mo dun sa pinili mo na secured ka. Di ba? Di mas mataas yun. Love yun eh. Ito security lang. Ito love. Di iiwanan mo to. Mangyayari dito sa isa, broken-hearted. Kapag ikaw, broken-hearted, yan mga masugat na yan na sinasabi ko, magiging batayan yan sa mga pagpili mo eh. Na halimbawa, lagi kang nasasaktan, lagi kang iniiwanan, yung tiwala mo, ginawa mo ang lahat. Pagkatapos ganyan pa ang nangyari. Magtatanong nga ngayon, dapat pa ba? Magmamahal pa ba ako ulit? Yan ang option. O nagtayo ka ng negosyo at sikat na sikat, biglang nagkaroon ng sunog. Sa isang iglap, yung pinagsikapan mo, yung pinaghirapan mo na abo. At ikaw matanda na. At lahat, kumbaga sa natira lang sa'yo, yung sapat na sapat lang para makasurvive ka na, pati pamilya mo. Ang tanong, magnenegosyo ka pa ulit. May mga bagay na yung pagpili na yan ang magdedetermine kung saan ka liligaya eh. At walang makapagsasabi kung yung desisyon na yan yan ba yung tamang desisyon eh. Diba? Kung hindi ka magnegosyo, naging kontento ka na lang, walang masama. Kahit ano man yung sabihin ng ibang tao, yung paningin ng ibang tao, i-criticize naman, nasa iyo pa rin yung final decision.
At yan yung sinasabi ko na kapag may pipiliin ka, titingnan mo yung priority. Nandiyan dyan yung focus. Halimbawa, ito na naman, para tayong, pasensya na kayo kung puro mundo ko yung tinatalakay natin kasi nga, kukunti pa lang yung ating connection dahil restricted tayo Diba? Ano yung sa akin? Ano ba ako? Mag-broadcast ba ako? Regularly. Minsan sa totoo lang, medyo wala tayong gana. Pero ngayon, nagising tayo, mga 10 to 3. Kasi magdamag tayo hindi nakatulog. 10 to 3, medyo nag-inat-inat pa. Biglang sabi ko, ay, magbo-broad. Tinatamad po medyo walang energy Biglang sabi ko, parang trabaho, di ba, na kailangan kong ganito, ganyan. So, isang oras, bago mag-isang oras, natapos ko lahat yung preparation ko. Nakakain pa ako. Diba? Ibig sabihin, kung mayroon kang gustong gawin, pagka binigyan mo ng karampatan na utos yung utak mo, mangyayari yun At yan, hindi natin alam, nangyari yan sa buhay natin, sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Yung nung mag-umpisa kang pumasok sa eskwelahan, andyan na yung program. Pagdating ng alas 7, dapat papasok na ako. Kung hindi ka sanay, hindi mo pinahahalagahan yun. Hindi na i-establish yung tinatawag nating habit. Diba? At balikan nyo yung karanasan ninyo. Balikan ninyo yung pinagdaanan nyo. Kasi kapag binalikan nyo, magkakaroon tayo ng ng batayan kung ano ba talaga yung dapat piliin. Lalong-lalo na ngayon na malaki ang hamon sa buong mundo. Kung matigas talaga ulo mo, di ba? Naalala ko tuloy itong si US President Donald Trump. Nakikinig tayo kagabi ba yun, no? Basta gabi na siya, madaling araw, sa CNN, madaling araw na yata. At nandoon yung nakaraang balita na medyo nag-aalala yung mga taga-Amerika. Dahil nga may balita na medyo hindi daw maganda yung kalagayan ni Donald Trump. Bakit naman siya? Biro mo, presidente ka ng Amerika, the most powerful nation on earth. Siya yung number 1 na maraming COVID cases. At hindi lang yun, pati yung kanilang presidente may COVID. Pati yung kanyang first lady at ilang mga tao na nakasalamuhan niya. Magkakaroon pa ng election ngayong November. Di na. Diba? Kung ikaw ngayon yung galit kay Trump, di sasabihin mo, ayan, kita mo. Kasi hindi ka nag-health protocol. Dinadamay mo pa yung iba. Pero tingnan natin. Hindi kaya kailangang mangyari yon. Pag-isipan nyo, hindi kaya kailangang mangyari yon para magkaroon ng aral. Hindi lang siya kung hindi maraming tao sa Amerika. Di ba? Isipin nyo kung wala si Judas sa kasaysayan ng Biblia. Ano kaya yung mangyayari? Isipin nyo lang. Di ba si Judas? Kaya pag mayroong mga bagong panganak di ba? Iisipin natin, lalaki, first baby boy, no? Ano ipapangalan mo? Ay, ito para unique. Pangalan natin sa anak natin, Judas. Wala, mag-aaway kayong mag-asawa pagka ganyan ang ginawa mo. Kasi isipin mo, pagka lumaki yun, no? Sabihin, pag nagalit yung isang tao doon sa anak mo, sabihin, Judas ka! Sabihin naman ng anak mo, ay totoo, yun ang pangalan ko, Judas di ba? Pero wala What is in the name? Identity di ba? Kaya pag narinig mo, pangalan pa lang ng isang tao, may dating Kung may dating talaga. Rizal, di ba? Jesus, Buddha, may identity
Ay bakit ko sinasabi yan? Pag sinabi mong Judas, hindi maganda ano eh. Hindi maganda yung dating eh. Ibig sabihin yan, traidor, ano pa ba? Masama, ano yon, selfish kasi nga pinagbili niya yung ano, yung leader nila sa 30 pirasong pilak. Pag traidor, si Judas yon, ikaw, may nag-traidor na bang tao sa'yo? O, Judas din yon. Diba? Kaya, kung may mga taong nagkakamali, nagkakasala, kasama yan sa buhay natin. Sino ba tao rito ang hindi nagkamali at hindi nagkasala? Wala naman eh. Kahit si Christ nagalit diba? Dahil tao. May katawan, may pangangailangan. Kahit si Christ nagsabi na, bakit mo ko pinabayaan? Yung sa sobrang sakit na naramdaman niya, umaray eh. Kung sampaling kita dyan, hindi ka ba aaray? Kasi nga, meron tayong itong katawan na yung binanggit ko kanina, yung pagkakaroon natin ng yung pagkain ng pinagbabawal na bunga, yun yung consequence. Ito yung consequence. Nagkaroon tayo ng kalagayang pangmundo. Ito sarili kong interpretasyon ha. Hindi po tayo pastor. And wala tayong karapatan diyan wala po akong naraman yan sa napag-aralan ko sa theology. Pero ito, batay na rin sa karanasan ko at mga nabasa ko at napag-aralan ko. Pag binigyan natin ng mas malalim na interpretasyon, hindi ba itong kalagayan na ito na meron kang mortal body, isang kahinaan, na kung titingnan natin, yung pinaka-core, kung naniniwala ka sa kaluluwa, diba? Sa spirito, yung consciousness. Ito, ano yan naaapektuhan yan ng kalagayan mo dito sa mundong ito. Kaya hindi mo ganap na makikita yung tinatawag nating katotohanan. Kaya nga, kung ako magpapaliwanag dito, ang masasabi ko lang, batay sa mundo na napag-aralan ko, pwedeng kulang, pwedeng mali. Pero kung magagamit mo ito para makapag-adjust sa mga nangyayari, maging kontento ka at payapa, at magamit mo yung lakas espiritu, maganda eh. Ay ano ba naman yung yung nilalabanan natin araw-araw, di ba? Tiis lang. Bakit? Mahirap ang buhay eh. Kaya ako, nakuha ko yung challenge ko eh. Nasabi ko nga kay co-pilot kailan ba yan? Diyan ka ba, co-pilot? Salita ka nga. Parinig ka sa kanila. Para, andyan ka ba? Eto sa'yo! Wala daw. Ayan. Kaya nga, ang sinasabi ko, ano ba yung dapat nabigyan natin ng halaga pagdating sa kalagayan ito. Diba? Dahil nga yung pangangailangang pang-ekonomiya. Pag hindi ka sanay na kumakain ng mga sa inaakala mo malungkot. Yung bang dati nung mayaman pa ako, nagkakamay lang ako Ngayon nagkukutsara na lang ako. Bakit? Sige, subukan mong kamayin ng lugaw. Di ba? Pero kung ikukumpara mo yung sa dati, malulungkot ka eh. Pero tignan mo yung iba. Pagka walang nagbigay na pagkain, walang natitirahan. Pag umulan, bumagyo, pag nagkasakit, kamusta na sila? Hindi pagka tinignan mo yung sarili mo na dati kang meron at nawalan ka, malungkot ka. Pero kung titignan mo yung iba na meron ka at wala sila,
magiging payapa ang kalooban mo. Ano yung sinabi kong hamon? Diba? Sabi ko, co-pilot, Ed, 500 na lang ang pera ko. Mga 1 linggo pa to. Yan. Bukas na yung 1 linggo. Kaya bukas, baka mamaya pangungunahan ko na, meron tayong mga aasikasuhin. At may posibilidad na hindi tayo makapag-broadcast bukas. Pero kakayanin natin yan. No? Pag-iisipan ko pa. Kasi nga sa kalagayan ko ngayon, nagre-relax po tayo eh. Walang maigting na puwersa para gawin eh. Ito, libangan ko na lang. Yung magsalita. Kasi nga, sabi ko nga, natural tayong guro eh. Natural tayo na kapag may tinalakay tayong isang punto lang, isang bagay, abay, ako, kahit maghapon, magdamag, basta may nakikinig. May nagtatanong, lalo na, may gustong matuto. Di ba? Wag lang math. Ayan, basta alam ko may kaalaman ako, pwede kong tulungan eh. Ang pera nawawala, diba? Material na bagay nawawala eh. Pero itong naranasan ko, kung sino ako, mawawala lamang ito sa mundo kapag wala na ako rito. Pero habang kaya ko, binibigay ko eh. Ngayon, sasabihin ng iba, dapat Sir Kat, nag-aanap ka ng trabaho eh. Para may extra income ka eh. Sabi ko, pwede rin naman na di ba? Hamunin ko yung sarili ko na maging malusog kahit ito lang yung meron ako. No, challenge yan eh. Parang naalala ko yung Pinoy Big Brother. Ito yung budget ninyo. Ito yung pwedeng yung task. Magkano itataya nyo? 50%. Kasi pag nanalo sila, nagampanan nila yung hamon, dadagdag yung pondo nila eh. Diba? Tapos yung isa ron, anong bibili natin dito sa budget na to? Yung iba, naninigarilyo. Yan, 2 kahang sigarilyo. Magre-reklamo yung iba eh. Bakit? Hindi naman sila naninigarilyo. Pangalawa, masama yung masama sa kalusugan yung paninigarilyo. Kaso yung naninigarilyo sabihin, alam niyo ba, malaki na itutulong ng paninigarilyo, mag-aaway talaga tayo. Yan naalala ko na si Uma nung season 1 ng Pinoy Big Brother. Talagang umiiyak siya. Sabi niya, Yossi, buhay ko. Yung Yossi nakakatulong. Nakakapag-alis ng stress, nakakagaang ng katawan, nakakapag-relax. Pero masama sa kalusugan. Mas patindihin mo yung drug, di ba? Nakakapagpakalma. Kung illegal yan, yung droga na yan, at pwede kang makasakit sa iba, makapatay ng ibang tao, kasi sarili mo, talagang bawal. Kasi nga, karapatan ng taong mabuhay eh. Pero yung sinasabi kong mga examples na ito, isang punto niyan eh. Ano ba yung talagang dapat nabigyan natin ng karampatang pagpapahalaga? At kung yung ibang tao naman, hindi pinahahalagahan yung pinahahalagahan mo, unawain mo. Mas malakas daw yung kalagayang espiritual ng isang taong sa halip na gumante, kinakaya. At nandiyan yung lakas nating spiritual eh. Diba? Yung ginawan ka ng masama, pero sasabihin mo, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Ako kahit sinasabi ko to, mahirap talagang gawin. Lalong-lalo na kung hindi ka sanay. Diba? Lalong-lalo na kung yung kapangyarihan mo, ginagamit mo lang sa pagdepensa ng mga naaapi at kung kinakailangan, yung sa sarili mo. Kaya nga tayo, tuwan-tuwa tayo doon sa mga pelikulang yung malalakas pagkatapos humble sila. Biglang pinilit sila pagkatapos lumaban na sila. Diba? Ganun eh. Eto sa'yo! Kaya tuwan-tuwa tayong sa mga gano'n dahil hinahanap natin yung
hustisya. Lalong-lalo na kung nagawan ka ng masama, nasa sinamang palad, na hold up yung mahal mo sa buhay, siya lang yung napakabait na tao, tapos mangyayari pa sa kanya. Pero tingnan natin, di ba? Wala tayong hawak sa mangyayari sa ibang tao. Wala tayong control sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Hindi natin alam, baka mamaya lilindol, huwag naman sana mangyari pagkatapos tataas ngayon yung tubig, buong Pilipinas malulubog sa tubig. Napakadali yan isang saglit lang yan. Napanood nyo na yan, tsunami sa Japan, atomic bomb, marami. Kaya kaya sinasabi to, pinagpapasalamat ko ng kahit ito yung nangyari sa buhay ko, kahit nag-iisa na sabihin ng ibang tao, naku, Sir Kat, kaya hindi ka natutulong magdamag. Alam mo naman, masama yan sa kalusugan mo. Kasi nalulungkot ka, nag-iisa ka eh. Ay hindi pa po pwedeng kagaya ng dati. Kaya ako gising magdamag dahil nagtatrabaho ako sa call center. At kaya naman ako umalis sa pagtatrabaho kahit pwede pa ako magtrabaho. Kasi nga nararamdaman ko yung epekto sa kalusugan ko. Ngayon, ang tanong ko, yun bang, sabi nga, yan, balikan ko na naman si Kamarty. Best friend ko yan eh. Sabi niya, alam mo, Sir Kat, nagtataka ako talaga sa'yo. Wala ka namang ipon. Wala ka namang pinagkakakita ang iba. May trabaho kang maganda. Tapos, nag-resign ka pa. Yun ang choice. Diba? Walang kasiguraduhan eh. At nung nag-resign ako, sabi ko yung pension ko sa SSS mag-uumpisa. Ito na, November, next month. Ayan, uumpisa na siya. Yeah. Nung nakuha ko yung lump sum ko sa SSS, kinompute ko eh. Tapos magmula nung yung matitira sa akin, hanggang November dapat ngayon, ang budget ko 24 pesos a day. Sabi ko, naku po, paano kaya yon? Ito yung faith eh. Diba? Naranasan ko na yung yung mawalan talaga ng wala. Sabi ko, hindi ako nawalan eh. Sir Kat, malakas talaga yung pananampalataya mo sa Diyos. Malakas. Kasi nga, kahit hindi po ako yung kagaya ng karaniwan ng mga faithful, Katoliko po tayo, hindi ko sinasabing, huwag kayong magsimba, huwag niyong gawin ito. Kasi tradisyon yan eh. At kung ako makakabalik dyan, bakit hindi? Kaya lang, bukod doon, meron naman akong direct contact sa kanya. Di ba sabi nga natin bago ka pa man magdasal, humingi, at kung ano man, alam niya na. Kung alam niya na, ibig sabihin, kailangan gawin ko lang yung dapat na kailangan kong gawin. At ano po yun? Yung simple. Mabuhay ka. Ang dami dyan, nagpapahayag. Ito yung dapat gawin. Ito yung dapat gawin ng pamahalaan. Puro tayo dapat Pero sa kalagayan natin, ano yung pwede nating maitulong sa pamahalaan? Para sa akin, number 1, huwag ako magka-COVID. Di ba? Yan ang problema ngayon, COVID Ngayon, para hindi ako magka-COVID, para maiwasan yung risk, hindi ako lalabas. Lalabas lang ako kung kailangan. Ngayon, pag minamalas-malas, wag naman sana mangyari. Nahawa ako. Next option ko, di ba? Pagpakamatay, magtiis hanggang mamatay. Tinuturo sa atin, bawal ang magpakamatay. Dahil habang buhay, may pag-asa. At yung mga bagay na yan, madalas, hindi na po natin naiisip. Sa pang-araw-araw na ginagawa natin. We are all products of habit. Tanungin natin,
Ano ba yung nangyayari dyan sa habit na yan? Maligaya ka ba? Yan ang tanong. Eh kung ako naman tatanungin nyo, maligaya po ako sa ginagawa ko kahit hindi tayo natutulog. Kasi kapag nanonood ako ng mga films na magaganda, pinipili ko yung mga Christmas movies eh. Sa ngayon dahil sarap ng atmosphere eh. Tapos madilim, wala kang maririnig na ingay, at naka-headset pa. Kapag medyo sinisipag-sipag ako, ilalagay ko yung projector ko, tapos ipo-project ko sa pader yung yung pelikula. Di parang nasa sinihan ako. Kaya yun po ang ibig kong sabihin. Sa buhay natin ngayon, pilitin natin ang tanggapin ang hamon na magpasalamat tayo dahil hanggat hindi natin natututuhan, gaya nga ng lagi kong sinasabi, higit sa lahat ay pag-ibig. Ating mga kamahalan, maraming salamat po ulit sa inyong pagtuon kung may nakikinig man. At sana mag-subscribe po kayo sa aking YouTube account, ang Sir Katz Halo-Halo. Dahil halo-halo po ang mga tinatalakay natin yan na tinitingnan ko naman mahalaga. Muli, magkita-kita tayo muli at sana bukas ay makabalik agad ako para makapag-broadcast. Marami pong salamat. Ito po si Sir Kat sa kanyang hugot.